Oh my gosh, partner! Why? Of course, oras na para sa ating Mahiwagang Burnay! Malungkot agad. Emote-emote tayo ngayon. Emote-emote. Alam mo naman, kapag ka umuso ka Mahiwagang Burnay, in English, if the Burnay is smoking, kailangan nating pakinggan. Matagal nang nililigawan ni Kevin si Elisa. Ngunit bago niya sagutin ang binata, bago sagutin ni Elisa ang binata, nais niya munang ipabatid sa kanyang magulang ang panliligaw ng binata. Mabuting bata. Oo, pinapaalam sa magulang. Correct, hindi nagpapaligaw sa gate. Hindi nagpapaligaw sa sa likod ng truck. Correct. Hindi nagpapaligaw sa may likod ng FX, hindi nagpapaligaw sa may tanod. Yan. Gustong ipakilala sa bahay. Yan. Mabuting anak. Correct. Dahil ang panliligaw po ay parang homework. Tama. Bakit? Makapagtama ka. Bakit? Ang panliligaw ay parang homework. Oo. Sa bahay ginagawa at hindi sa school. Yan. Diba? Tama yan. Tama. Sabi ni Elisa, nais niya munang ipabatid sa kanyang magulang ang panliligaw ng binata. Mahirap lang ang pamilya ni Kevin. At mayaman ang pamilya ni Elisa. Kung kaya tutol ang magulang ni Elisa sa kanilang relasyon. Ganon! Hinusgahan agad ng mga magulang. Pero desidido si Kevin na mapasagot si Elisa. Kaya hindi lang si Elisa ang niligawan ni Kevin, kundi pati ang kanyang mga magulang. Magaling dumiskarte. Correct. Nagbago ang tingin ng magulang ni Elisa sa binata. Nakita nila na mabait at karapat-dapat si Kevin para sa kanilang anak. Mabuti. Naglilingkod si Kevin bilang isang sundalo. Nang magkaroon ng gyera sa ibang lugar, kinakailangang ipadala si Kevin at mapalayo siya kay Elisa sa loob ng 1 taon. Wala, tagal. Tagal. Ganun talaga, mahirap talaga may jowang sundalo. Ano yan God, country, bago family. Yun yung priorities nila. Correct. So, kailangan maghiwalay ng 1 taon. Bago umalis si Kevin, lumuhod siya sa dalaga at sinabing, hintayin mo ako. Magpapakasal pa tayo pagbalik ko. Wow! Sarap naman ang promise na yun. Umiyak at niyakap ni Elisa ang mawawalay na nobyo. Pero isang trahedya ang nangyari. Wala. Naaksidente si Elisa sa kanyang sasakyan na minamaneho. Duguan at nawala ng malay ang dalaga. Napuruhan ng husto ang kanyang ulo sa aksidente. Nang magising si Elisa sa ospital, nakita niyang umiiyak ang kanyang ama't ina. Nagtataka siya kung bakit umiiyak ang kanyang mga magulang at wala siyang malay kung ano ang nangyari. Ganun? Wala yung asawa niya? Ay, wala yung jowa. Hindi nasabihan? Hindi. Nalaman niya nang sabihin ng doktor na naapektuhan ng husto ang kanyang utak sa nangyaring aksidente. Ang parte ng kanyang utak na kumokontrol sa muscle ng kanyang mukha ay nasira at mahirap nang maibalik. Ibig sabihin, partner, yung mukha na-deform. Oo. Nawala ang magandang itsura ng dalaga. Sa tuwing humaharap ang dalaga sa salamin, lagi niyang sinasabi na, dati isa akong magandang babae. Ngunit ngayon, isa na akong halimaw. Halimaw agad? Wala namang banga. Wag ganun, te. Makahalimaw naman to. Grabe ka naman. Masyado self-pity. Nandiyan ang kapangyarihan ng blusang itim. Corrected. Mga lumang pelikula. Inumpisa mo sa liumaw sa banga eh. Nalala ko tuloy. Sinugundan mo ng blusang itim. Dati isa akong magandang babae. Ngunit ngayon, isa na akong halimaw. Ganun? Maging ang katawan ni Elisa ay nababalot ng sugat at peklat. Dahil sa aksidenteng nangyari kay Elisa, nagpa siyang dalaga na kalimutan na lamang ang pangako ni Kevin sa kanya. Dahil malamang hindi na siya mamahalin ni Kevin sa itsura niya. Kinalimutan niya na rin si Kevin at ayaw na niya makita ang binata kailanman. Bakit wala yung asawa niya? Bakit wala yung jowa niya? Ang dami nang yan, ospital na, gumaling na. Eh kasi 1 taon nga sa ibang bansa. May gera nga. Ano ba yan? Ang hirap-hirap naman nun. Sa loob ng 1 taon, eto na, excited ka Ito na pala.
Kasi 1 year nga, di ba? 1 year na umalis. Hindi talaga pwedeng umalis pagka ganun. Oo, wala. Na-aksidente yung asawa ko pwede ko pang punta sa ospital. Paano kung red alert? Hindi makakaalis talaga. Sabi ko nga sa'yo, di ba? God, country, fellow men. Ganun ang ano. Sakit naman sa puso, no? Di ba, alam, makakarelate ang mga sundalo, mga jowa ng sundalo? Meron silang date. Pag nagdeklara yung presidente ng red alert, wala yung date na yun kahit mahal. Totoo. Sakit naman So sa that puso answers nun. your question, partner. Kaya wala si Kevin. Sa loob ng 1 taon, sumusulat ng liham si Kevin para kay Elisa. Ngunit walang tugon ng dalaga sa lahat ng liham na ipinapadala ni Kevin. Maging ang pagtawag sa telepono, hindi rin sinasagot ni Elisa. Pagkalipas ng 1 taon, nagmadaling pumunta sa kwarto ni Elisa ang kanyang nanay para ipabatid na dumating na si Kevin. Boy! Ayoko po makita siya. Huwag mo sabihin nandito ako, sabi ni Elisa. Sagot naman ng nanay. Di wag, sa amin na lang pasalubong, may chocolate. Ang ganda, oh. May damit, may dab. May dab, may spring maid. May Irish may light boy. Yung mga sabong nagaling abroad minsan. Okay. Tuloy. Ayoko po siyang makita. Huwag mo sabihin nandito ako, sabi ng dalaga. At sagot naman ng nanay. Sure ka, may chocolate talaga. Madaming dala. Nag-ipon eh, 1 year. Para 1 year, partner. Oh. Sagot naman ng nanay. Anak, magpapakasal na siya sa iba. At inabot niya sa akin ang wedding invitation. Kapal naman ang mukha ni Kevin. Dumalaw pa para mangimbita sa kasal niya. Oo nga. Ang sarap ang pasin ng rehas. Effort. Hindi na nga nagparamdam ng ilang panahon. Pwede namang hampasin lang ng bote, partner. Oh. Effort, rehas. Maghahanap pa. Magpapakasal na siya sa iba, anak. Hala. Inabot niya sa akin ang wedding invitation. Nasaktan ng dalaga sa kanyang narinig. Dahil alam naman niya talaga sa sarili niya na mahal niya pa rin si Kevin. Oy. Binuksan ni Elisa ang pinto ng kwarto para basahin ang wedding invitation. At nakita niya na nakasulat ang kanyang pangalan bilang isang bride. Oy! Para saan to? Naguguluhang tanong ng niya sa kanyang nanay. Hindi mo ba nabasa yan ng ayan? Linaw-linaw, kompleto detalye. Kaya nga, ang arte-arte mo pa. Kunwari ka pa, para saan to? Gumaganyan ka pa. Tumilig talaga mag-inarte. Humarap sa salamin, sinabi halimaw, agad. Tapos nakita niya na nga siya yung nasa wedding invitation, tatanong pa. Para saan to? Para saan to? Para saan to? Naguguluhang tanong niya sa kanyang nanay. At nagmamadaling pumasok si Kevin sa kwarto. Hawak-hawak ang bungkus ng bulaklak at lumuhod sa dalaga at nagtanong, maaari ba kitang pakasalan? Tinakpan ng babae ang kanyang mukha at sinabi, isa na akong halimaw. Maarte na naman. Nagpropose na nga, umaarte ka pa. Isa na akong halimaw. Ngunit ngumiti si Kevin at sinabing, nagpapadala sa akin ang nanay mo ng litrato mo. At nang makita ko ang itsura mo, nakita ko na walang nagbago. Ikaw pa rin ang babaeng minamahal ko at ikaw pa rin ang kabigha-bighaning babae para sa akin. Ay, sarap naman. Kapag kaganyan, huwag ka nang umarte. Choosy ka pa. Diba? Pero nakakatawa sa bagay, nakapag-inarte nga naman yung bulaklak lang yung 1 year ka na wala. Kaya nga. Wala bang sigsing man lamang dyan? Hindi, partner. Nasa nanay na yung ano. Ito nanay to. Irish Kurako tong nanay na to. Hindi, pero totoo, partner, no? Oh. Nakakatuwa kung truly lima ng kwento nitong Mahiwagang Burnay. Kasi minsan, alam mo naman itong Burnay, itsusera lang. Oh. Diba? Nakakatuwa na ang pagmamahal ay beyond the physical features. Correct. And yung na mas malalim pa kaysa sa physical na kaanyuan. Correct. Itong kwento na ito ay pagpapatunay lang na talagang may true love. Correct. At kapag diba? na-experience mo yung true love na sinasabi, hindi mo titingnan kung ano man yung hindi mo nagugustuhan sa panlabas na kaanyuan. Tama. Ang titingnan mo ay yung kung ano yung nasa kaloob-looban na hindi mo nakikita. Correct. Di ba? Yung tipong makita mo yung kabaitan niya. Makita mo kung gaano siya kaalaga. Makita mo yung
yung kagandahan ng kanyang ugali. Correct, yung bagay na hindi mo maipaliwanag pero alam mong masaya ka. True. Diba? Hindi nakikita ng mata. Tama. True Sabi love. nga, diba, what is essential is invisible to the eye. Tama. True la, Jen, diba? Kasi minsan napapadala lang lagi tayo sa itsura. Makakita Pero alam natin niyo na po, matangos ang ilong, correct, diba? maputi. Mapungay ang mata. Maputi ang balat, diba? Yun na kagad ang definition natin ng kagandahan. At pag nakakita tayo ng ganun, in love na kaagad tayo. Pero hindi Alam niyo po, ang itsura kumukupas. Tingnan mo, madaling nawawala yan. Ang itsura natin nung bata tayo, ibang-iba sa itsura natin ang ngayon. layo na nga, partner. Diba? Sabi nga ni Christopher dati, nung bata siya cute. Ngayon, anyari. Diba? Kasi nagbabago ang lahat. Kasi pero nagbabago yung po talaga kagandahan ng ugali, pero partner, ng isang tao. Nandyan na yan. Nasa loob yan Correct. Yan, hindi basta-bastang mababawi. Diba? At yun yung maganda sa kwentong ito kasi yung ugali talaga yung tiningnan. Correct. At hindi ang itsura. Tama. Yan. Maraming salamat sa napakagandang kwento at napakagandang lesson natin sa atin ng Mahiwagang Burnay. Congratulations! Tuloy ang kasalan. Correct! Go, 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 Kevin and Elisa! Sana imbitado tayo kung saan man ang reception. Correct! At maraming salamat again sa ating Mahiwagang Burnay sa isa na naman na napakagandang kwento. Yan, para makita nyo po, mabasa yung kwento ng Mahiwagang Burnay. Na makikita nyo po ito sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Bukas ulit tayo magkakasama-sama, dating oras, dating gawin. Tama! Ito ang Tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na, sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!